Magandang araw. Gusto ko po sanang mag-ampon ng isang bata. Ang pangalan ko ay Wenshi, 35 taong gulang, Magandang araw po, President Wen. na may dating kumpanyang may halagang daan-daang bilyong piso sa merkado. Wensi, ako si Henlin Zhu at sumusumpa ako na ikaw lang ang mamahalin ko sa buong buhay ko. Handa ka bang magpakasal sa akin? Oo, handa ako. Asawa ko, maligayang araw ng mga puso. Salamat asawa ko. 5 taon matapos ang kasal, inalagaan niya ako ng buong puso at minahal ng husto. Ngunit ako ay hindi pa rin kailanman nabuntis ang sarili naming anak. Lenzo, pasensya na. Ayos lang yan. May anak man o wala, hindi mahalaga. Ang mahalaga, masaya ka. Ikaw ang buong mundo ko. Sige na, huwag ka nang umiyak. Ayos lang yan. Para sa ganitong kasiyahan, isinugal ko pang sarili kong buhay. Ngunit tila hindi kailanman pumanig sa akin ng tadhana. Ang magampon ng isang bata, magugustuhan kaya ito ni Lenzo? Ginang Wen, paumanhin po, ayon sa sistema. Wala po kayong naging tala ng kasal. Anong sinabi mo? Imposible! Ang asawa ko ay si Helenzo. 5 taon na kaming kasal. Si Ginoong Helenzo ay may asawa nga, ngunit ang nakarehestong asawa ay hindi po kayo. Paumanhin, ang tinatawagan ninyong numero ay pansamantalang hindi maaabot. Paumanhin, ang tinatawagan ninyong numero ay pansamantalang hindi maaabot. Itigil ang sasakyan! Handa ka bang magpakasal sa akin? Oo, handa ako. Sa wakas, ikaw ng asawa ko. Si Ginoong Helenzo, ngunit ang nakarehestong asawa ay hindi po kayo. Ang legal na asawa ni Helenzo ay si Soan Cheng. Halikan mo na siya! Halikan mo na Sige siya! na, maghalikan na kayo! Ang legal na asawa ni Helenzo ay si Soan Cheng. Kilala ko ba siya? Wenshi, ito ang bagong assistant, si Suwon Ching. Magandang araw po, Soan Cheng. Ang ganda naman ng pangalan mo. Kakagraduate lang ni Wan Ching, wala pa siyang masyadong alam. Mukha siyang inosente at cute. Wenshi, tignan mo siya. Hindi ba kahawig mo nung college ka? Nung college ako, mas maganda pa siya kaysa sa akin. President Wen, President He, napakaganda ng samahan ninyo. Bagay na bagay kayo, parang itinadhana sa isa't isa. Pagbutihin mo ang trabaho mo. Kung may hindi ka maintindihan, itanong mo lang sa akin, ha? Opo. Parang dating ako lang. Inosente at cute. Kaya pala 5 taon na nakalipas, hindi ka pala naghanap ng assistant. Kung hindi, inilagay mong bago mong asawa sa harap mismo ng mga mata ko. Helen Zhu, ang galing ng pag-arte mo. Kuya He, napakasayang araw ngayon. Isang halik lang. Kulang na kulang yan. Oo nga. Kulang talaga. Tama nga. Isa pa. Hindi pa sapat yan. Hoy, teka lang. Mali yung sinasabi mo. Sa tingin ko, si Kuya He ay nagpapanggap lang pero sa likod dito, todo handa na para magkaanak agad. Nagpapakahirap pa nga. Tama ba, Hipag? Xiao Xiao, lasing ka na yata. Ano bang sinasabi mo? Ay nako, ako na magpaparusa sa sarili ko. Hipag, sana maging mapagpatawad kayo. Huwag yun ang dibdibin. Asawa ko, magsi-CR lang muna ako. Sige. Nahihiya si Hipag. Helen Zhu. Araw-araw kong sinisising yung sarili ko dahil hindi kita mabigyan ng anak. Tiniis ko ang pag-inom ng gamot at sakit ng mga injection at operasyon. Halos ikamatay ko pa. Pero sa ating bahay mag-asawa, ipinagdiriwang mo ang karawan ng tunay mong asawa. Patayin mo ang sigarilyo. Ilang beses ko na ba sinabi sa'yo na ayaw ni Wenshi ang amoy ng yosi sa bahay? Oh, sige na nga, sige na nga. Asawang-asawa talaga. Kuya He, dahil sobrang mahalaga sa'yo si Wenshi. Kung ganun, bakit noon pa man nagpakasal ka kay Suwon Ching? Bakit, Helen Zhu, kung talagang mahalaga pa sa'yo ang kahit simpleng bagay na ayaw ko sa uso? Bakit ka pa nagpakasal sa iba? 5 taon na. Ano ba talagang dahilan mo? Si Wan Ching ay inosente at mabait, masunurin at maayos. Siyempre, kailangan kong panagutan siya. Paano naman si Wenshi? Noon, hindi ko rin inakala na tunay ako mai-inlove kay Wenshi. Kuya He, kung tama ang tanda ko, 5 taon na nakalipas, sinasadya mo makipagkasal kay Wenshi kahit peke lang ang rehistro. Hindi ba para maging perpektong manugang ng mayayaman? Sinasadya? Peking kasal? Ano ba talagang nangyari 5 taon na nakalipas? Hindi ba't maayos na ngayon? Si Wenshi ay malaya at hayagang tinatamasa ang pagmamahal ko. Si Wan Ching naman, nasa likod lang, may pangalan at titulo. Perpekto para sa lahat, kanya-kanyang pakinabang. Walang gulo.
Astig ka talaga, Kuya He. Sa isang banda, sa bahay ay may gulang at elegante mong asawa. Sa kabila naman, si Secretary Sue, ang inosente at kaakit-akit na batang asawa. Kaya mo bang pagsabayin yan? Grabe, ang lakas ng katawan mo. Ha? Oo nga. Kuya He, kapag nalaman to ni Wenshi, hindi ba babawiin niya ang kumpanya at palalayasin ka ng walang dala? Malinis ka bang lalabas? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko siya ipaalam. Kailangan lang niyang gampanan ang papel niya bilang ginang He. Habang buhay. Habang buhay mo ba akong gagawing tanga? Helenzo, ano ba talagang ginagawa mo sa puso ko? Ha? Wenshi, hindi ba nagpunta ka sa Gangcheng para sa business trip? Kailan pa siya bumalik? Gano'ng karaming narinig niya kanina? Nadelay ang proyekto, kaya nakansela ang meeting. Kaya bumalik ako. Helenzo, gusto mong umarte? Sasabihan kita hanggang dulo. Dapat tumawag ka muna sa akin para masundo kita. Mahina ang katawan mo. Paano kung magkasakit ka sa ulan? Buti na lang, mukhang hindi narinig ni Wenshi ang mahalagang parte. Bumaba ka na at magpalit ng damit. Asawa ko! Ikaw? Asawa ko? Sa tingin ko, wala ka talagang oras na sunduin ako. Wenshi, nagkamali ka ng akala. Si Wanching at si Wheezy ay nagliligawan nito mga huli. Kaarawan ni Wheezy ngayon, kaya ang nobya niya ay dinala niya rito. Tama ba, Wheezy? Oo, Hipag. Kaarawan ko ngayon, kaya naisip kong dalhin ng nobya ko para magsaya-saya. Ganun ba? Pasensya na, Wanching. Nagkamali ako ng akala. Ayos lang. Tanga, ikaw lang talagang madaling lokohin. 5 taon ka nang niloloko. Dahil nakabalik ng Hipag, hindi na kami manggugulo sa mundo niyong dalawa ni Kuya He. Sandali lang. Kanina sa labas, parang may narinig akong sigawang, halikan mo. Mukhang hindi pa tapos ang kasiyahan. Huizy, wala bang halikan? Ito, hindi yata bagay. Oh? Hindi ba kayo magkasintahan? O baka naman, ang dapat maghalikan ay hindi si Wezi at si Wancheng. Lenzo, ikaw na ang magsabi. Kung hindi si Wezi, sino kaya yun? Wenzi, lasing lang sila. Nagbibiruan lang sila. Oo nga. Bakit hindi na kayo sumisigaw? Halikan mo na! Halikan mo na, halikan mo. Lenzo! Hindi pwedeng mahalata ni Wensi. Wheezy, hindi mo ba narinig ang sinabi ng Hipag mo? Ha? Nakikita mo bang naawa ka ng batang asawa? Masakit sa dibdib din, di ba? Pero ang sakit na yan, wala pa sa ikasampung bahagi ng sakit ko. Wensi, panatag ka na ba ngayon? Maligo ka na agad. Magluluto ako ng tsaan ng luya. Sige, Ako nang maghahanda ng tsaan ng luya. kaya pala. Kayang-kayang iarte ang pag-ibig. Helenzo, ang husay ng pag-arte mo. Perpekto. Asawa ko. Halika, Araw-araw mo kong ipinag-iinit ng gatas. Hindi ka ba napapagod? para sa asawa ko. Masaya pa nga ako. Asawa ko, sabihin mo nga. Kung may sarili tayong anak. Kung babae, kasing ganda mo. Kung lalaki, kasing talino ko. Ang saya siguro. Ginawin, matapos ang masusing pagsusuri, ang inyong katawan ay may napakababang posibilidad na natural na magbuntis. 5 taon. Helenzo, araw-araw kong sinisisi ang sarili ko dahil hindi kita mabigyan ng anak. Parang putik ang katawan ko, inom ng gamot hanggang masuka. At sa huli, ang lahat ng ito ay isang napakalaking biro. Helenzo, ang kasal na ito na binuo sa kasinungalingan ay dapat nang matapos. President Wen, Manager Zhao, may ipapagawa ko sa'yo. President Wen, mag-a-apply po kayo ng immigration? Oo, sa lalong madaling panahon. Ano man ang mangyari, mahal kita magpakailanman at poprotektahan kita palagi. President Wen, talaga bang ibibigay ninyo ang buong pamamahala ng kumpanya kay Vice President He? Ang kumpanya ay tinayo mismo ng dating chairman. Pinaghirapan niyo ito sa loob ng maraming taon. Ibibigay sa isang tagalabas? Paano ang board of directors? Manager Zhao, si Lenzo ay asawa ko siya. Hindi siya ibang tao. Siya rin ang pinakamay kakayahang tumulong sa akin. Nagtitiwala ako sa kanya. Bukod pa ron, gusto kong magkaroon ng mas maraming oras para alagaan ang aming pamilya. Mamahalin mo ako magpakailanman. Poprotektahan ako, Helenzo. Dahil sa mga salitang yun, naniwala ako. Ibinigay ko ang puso ko, ang karera ko, ang buong pagkatao ko sa'yo. Ang pinagsisihan ko lang
ay ang pagiging bulag ko noon. Lenzo, paano mo ko pinahalik kagabi sa nakakadiring lalaking yon? Sobrang nakakasuya. Wanching, espesyal lang ang sitwasyong yun. Iniisip ko lang ang mas malaking plano. Lenzo, noon, sinabi mong ayaw mo kong pumasok sa kumpanya para hindi ako mahirapan. Yun pala, para maging madali ang landian nyo rito. Oo nga pala, bukas ng birthday party ni Wency. Sa araw na yun, maghinay-hinay ka dapat. Lenzo, hindi naman siguro talagang minahal mo na siya. Noon pa man, napakalaki ng pinagdaanan mo para sa peking kasal na yon. Peking kasal? Anong ibig sabihin yan? Hinaan mong boses mo. Baka may makarinig sa'yo dito. Lenzo, ikaw ba yan? Hindi. Tandaan mo to. Ang pangalan ko ay Paye. Buisit. Matapos ko siyang mahikayat na uminom ng gamot, may nauna na pala. Pero, Tita, kagabi, si Wency ay nasa hotel kasama ang ibang lalaki. Kasalanan kong lahat kung nakarating lang sana ako ng mas maaga. Gago! Sinong gumawa nito? Sinong hayop ang nanghas galawan ng anak ko? Anak ko, ang dangal niya. Anong gagawin natin? Kasalanan kong lahat. Kasalanan kong lahat. Kung nakarating lang sana ako ng mas maaga, hindi sana nangyari kay Wency ang... Lenzo, hindi mo kasalanan ito. Sa ngayon, kumusta na si Wency? Ang akala niya kasi, nako lalaking yun. Kaya pagkagising niya, medyo kalmado pa siya. Pero, Lenzo, pwede mo bang panindigan ito at akuhay ng responsibilidad? Pakasalan mo siya. Pinapakiusap ko sa'yo. Ang reputasyon ni Wency. handa ako. Si Wency, ang babaeng mahal ko. Ano man ang mangyari, handa akong managot para sa kanya. Ngunit, nasa simula pa lang ako ng negosyo. Hindi pa matatag ang pundasyon. Wala akong magawa. Baka hindi ko mabigyan si Wency ng tunay na panatag na buhay. Ayoko magdusa siya. Ang Wen Group ay hindi magpapabaya sa mga may ambag. Basta totoo lang ang pagmamahal mo kay Wency. Bilang kabayaran, ang kailangan mo lang ay panatilihin na inyong pagsasama bilang mag-asawa. Taon-taon, pipirma siya. Ikaw, bawat taon ay makakakuha ng 10% ng share sa Wen Group. 5 taon, kabuoang 50%. Lenzo, basta talagaan mo lang si Wency ng maayos. Anong ikinatatakot mo? Wala na rin si Wency. Noong panahong yun, namatay ang mga magulang niya sa aksidente sa sasakyan. Ang buong kumpanya ay napasa kamay ko na. Ngayon, hindi na dapat Wen ang apelido. Kailangang maging He. Ang pagkamatay ng mga magulang ko, talagang may kinalaman sa kanila. Sino yan? Sino yan? Lenzo, siguro lang ay hinipan ng hangin ang pinto. Sino ang akakalang magmamasid dito? Sige na, tayo na. Lenzo, kung ganun nga, ang palabas na ito, dapat nang matapos. Ginoong Peng, nahanap na. Natrace na namin kung nasaan ang babaeng ng gabing yun. Sabi nila, si Wency mula sa Taichung. Pagkatapos ng gabing yun, 5 taon na nakalipas, ay kasama ng kasalukuyang asawa niya si Helen Zhu. Ngunit, ayon sa malalimang investigasyon, tila ba si Helen Zhu mula simula hanggang ngayon ay niloloko si Ginang Wency. Ang mga pinuno ng ilang pangunahing pamilya sa Taichung ay nagpadala ng mensahe na handang maglingkod sa inyo at magbigay ng lahat ng kaginhawaan. Ipaayos ang pribadong eroplano pabalik ng bansa, agad-agad. Si Mr. He para kay Mrs. He ay talagang iniingatan hanggang sa kaibuturan ng puso. Inayos lahat ayon sa gusto niya. Oo naman, maliit na bagay lang ito. Nang huling regalo ni Mr. He para sa karawan niya ay hindi bababa sa 8 digit ang halaga. Tignan mo yun, yung natakpan ng pulang tela. Hindi ko alam kung ano yun. Ang importante, gusto ni Mrs. He. Ang pagiging mapagmahal na asawa ni Mr. He ay hindi nagbabago sa loob ng 10 taon. Nagkakaingit talaga. Helenzo, ito na ang huling beses na sasamahan kita sa palabas na ito, ang pagmamahalan ng mag-asawa. Pagkatapos ng gabi na ito, para sa akin, ang 5 taon ng hangal at katawa-tawang pag-ibig ay matatapos na. Wow! Sino siya? Wow! Su Wanching, bakit nandito siya? Bakit nandito ka? Hindi ba't sinabi ko manatili ka sa bahay? Kasi namimiss ko ang asawa ko. Sa ganitong importanteng okasyon, paano ako mawawala?
Helenzo, pinili mo talaga ngayon dalhin siya para ipakita ang pag-aari mo. Sa birthday party na maingat kong inihanda. Mrs. C, maligayang kaarawan. Ito ay pampantulog na aroma. Pinakamataas na kalidad na lily essential oil. Ay palaging nagtatrabaho hanggat hating gabi. Makakatulog ako sa kanya sa opisina. Sa pag-uwi ay abala na rin kayo. Pasensya na sa abala. Tama, Wensi. Tignan mo. Ito mismo ang amoy ng lili na gusto mo. Assistant Sue, ang galing mo. Sa pagpili ng regalo para kay Mrs. C, paano naman hindi magiging maalalahanin? Sana makatulog ka ng mahimbing. Helenzo, Sue Wancheng. Kung hindi ko lang alam katotohanan noon. Ngayon, kayo lang ang magpapakilig sa akin sa regalong may puso at sa mga malalahaning salita. Nakakatawa naman. Assistant Sue, talaga namang magaling kang umarte. Wensi, kung ayaw mo, hindi mo na kailangan. Mrs. C, kung yung amoy ba ng aromatherapy ay hindi mo gusto, sabihin mo lang sa akin. Biro lang naman yun. Assistant Sue, ano bang ikinakatakot mo? Pasensya na, napakalakas lang ng kamay ko kanina. Nasisira ko ang kabutihang loob mo. Ayos lang yun. Ang malaga, wala kang nasaktan at hindi ka nasaktan. Oh, sige. Isa lang naman itong aromatherapy. Wensi, kung ayaw mo, ibagsak mo na lang. Wancheng, kaarawan ni Wensi ngayon. Huwag kang ganito. Wala kang hiya. Parang hindi komportable si Assistant Sue. Titignan ko lang siya. Sige, dyan ka muna. Helenzo, karoon ko ngayon. Alam ko na kaarawan mo. Pupunta lang ako para tignan siya. Babalik ako agad. Itong baso, alay ko sa inyong dalawang mga walang hiya. Napakaputang ina nyo. Mga hayop. Nababaliw ka na ba? Sino nagpadala sa'yo? Hindi mo ba sapat ang gulo? Helenzo, ako ang iyong lehitimong asawa. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? 5 taon na, para akong anino sa buhay mo. Ngayon rin, kaarawan ng iyong lehitimong asawa. Iniwan mo akong mag-isa sa bahay. Harap sa walang laman na silid. Tama na bang gulo mo? Nandun ang lahat ng sikat sa lungsod. Gusto mo bang malaman ang lahat ng tungkol sa atin? Bakit ang sobrang attention mo kay Wenche? Nagustuhan mo na ba yung mata ng babae na yun? Nagustuhan mo na ba yung mata ng babae na yun? Helenzo, noon na sinabi mo, pagkatapos na 5 taon, makukuha ko lahat ng shares at magkakagawa ko ng maayos bilang Mrs. He. Ngayon, malapit na ang 5 taon. Patay na rin ang mga magulang ni Wenshi. Ang kumpanya ay matagal lang sa'yo. Bakit hindi mo pa siya kinukuha? Bakit? Nagbago na ba ng isip mo? Ang shares? Hindi pa kompleto ang shares. Hindi pa lumilipas ang 5 taon. Yung huling 10%, kailangan niyang pirmahan ng personal. Baby, huwag kang mag-alala. Alam ko na, kapag nakuha ko na ang shares, hindi kita papabayaan. Ayos lang. Lenzo, 5 taon na nakalipas. Palaging hindi ako makalabas lantaran. Huwag mo akong pababayaan. Tama, yung sinasabi mo noong nakarang linggo na gusto mo, yung diamond necklace na 300,000, ipapadala ko na sa bansa. Talaga? Baby, ang bait mo sa akin. Na-inlove ako kay Wensi. Talagang nagkasala ako kay Wancheng. Sige na nga, basta mamaya, babawad lang ako sa kanya. Baby, papatawarin mo na ba ako? Susunod na lang ako sa lahat ng gusto mo. Maging mabait. Helenzo, dapat kang mamatay. Wensi, hiwain mo ng cake. Halika, sabay tayo. Wensi, ikaw! Wensi, nagpapahayag ng damdamin sa'yo si Heji. Halika, tumahimik muna tayo. May sasabihin lang ako. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa karawan ng aking asawa. Sama-sama nating saksihan ang kaligayahang ito. Wensi, ang makilala ka ay ang pinakamaswerte ko sa buhay. Para maalala ko ang swerte na ito, iniisip ko dapat sa pinakamahalagang regalo. Helenzo, ang makilala ka ay ang pinakamalaking kasawian at kahihiyan ng buhay ko. Ate, halikan mo na siya! Magalikan na kayo! Mahilikan na kayo! Wensi, halikan mo na siya! Halikan mo na kayo! Magalikan na! Wensi, mahal kita. Huwag kang mag-alala. Kahit legal hindi ka asawa ko. Pero mula ngayon, gagamitin ko ang higit pang pagmamahal para suklian ka. Wow! Wensi, maraming taong nanonood. Hindi ako masyadong komportable. Helenzo, ngayon, kahit bahagya lang ako makasalamuha sa'yo, nakakasukat, nakakainis ka sa'kin.
Wenshi, hindi ba't sabi natin huwag kang magagalit? Ha? Ngayon ay napakahalagang araw natin. Ay, ang hugis puso ng cake na ito. Paano? May isa bang walang pakialam na sinira ang inihanda kong birthday cake para sa asawa ko? Ako yung gumawa. Ano kaya nangyayari? Nangyari? Wenshi, bakit mo? Hindi ka masaya? Sabihin mo lang sa akin. Itong hugis puso na ito, nakakasuka sa akin. Baka may nakita si Wenshi. Hindi. Imposible. Wenshi, baka dahil sa sobrang abala ko sa trabaho, wala akong oras para sa'yo. Nagagalit ka ba? Nangangako ako. Mula ngayon, Linzo! Sabi mo rin naman, kahit gaano ka busy, alagaan mo rin ang pamilya. Ganon kabait si ate sa atin. Inihinto ang karera niya para sa'yo. Nasa bahay ng 5 taon. Oo nga, lahat ng lalaki sa buong Taichung hinahangaan si Hesyong na nakapag-asawa ng isang tulad ni Miss Wen. Sino bang hindi nakakaalam? Noong una, isa siyang matagumpay sa negosyo. Ngunit para kay Hesyong, handa siyang maging housewife. Wenshi, pangako ko mula ngayon, babawi ako ng doble sa'yo. Para sa panahong nawala ako, ang panahong nawala ko sa'yo, babayaran ko lahat. Mrs. C, talagang mahal ka ni Hezong. Ang tindi ng damdaming ito. Nakaka-inspire at nakakaingit talaga. Helenzo, 5 taon na, hindi ko namalaya na tulad ng lahat ng tao na ipaniwala ko sa imahe mo bilang perpektong asawang babae at naloko ako ng todo. Nakakatawa talaga. Tama, Hezong. Ano bang inihanda mo para kay Mrs. C na misteryosong regalo? Ano nga ba yon? Ipakita na para makita namin. Huwag mo nang itago. Oo nga. Ipakita mo na. Sige na. Sige na, ipakita na ang mo na regalo. Sige, dahil excited ang lahat. Ngayon, ipapakita na natin. Wow! Wow! Grabe! Hindi ba ito ang obra ng panyang sculptor na si Mr. Claude? Ang matagal na nawawala at huling gawa niya? May nag-alok ng bilyon pero hindi mahanap. Hezong, paano mo nakuha ito? Narinig ko na ito ang pinakamahal na artist ni Mrs. He. Hezong, nakakamangha ang regalong ito. Walang presyo ang intensyon mo. Wensi, alam ko talaga na hilig mo ang mga gawa ni Master Claude. Kaya nagpadala ako ng tao sa buong mundo. Naghanap ng 1 taon, ginugol ang sobrang effort at sa wakas ay nahanap din. Sana, mapatawa kita kahit konti. Helenzo, alin ba sa mga sinasabi mong totoo? At alin ng peke ang pagbibigay mong ito ng puso? Ngayon, parang napaka-sarcastic ko sa akin. Mrs. He, talagang mahal ka ni Hezong. Pero, kapag mas mahalaga ang regalo, mas nakakamatay pala ito. Ano ba nangyari? Ano nangyari? Lenzo, tulungan mo ako. Wensi, anong ginawa mo? Baliw ka na ba? Wensi, talagang nabigo ako sa'yo. Paano mo nagawa yun kung may mangyari kay Wanching? Akala mo ba ako ang may gawa? Wenji, tingnan natin kung paano kalalaban para sa posisyon bilang Mrs. C na itinakda para sa akin. Hindi ko inakala na si Mrs. He ganun pala kaselos at walang tiwala sa iba. Napakasalakay mo dahil na kay assistance mo na lumapit kay Hezong. Sasabihin ko sa inyo, hindi ko siya itinulak at hindi ko rin siya sinampal. Siya mismo ang napakita ng eksena. Sinasabi mo ba na sinaktan ka ni Wanching para akusahan siya? Si Wanching ay sobrang dalisay at mabait. Hindi tulad mo na ilang taon nang nasa business circle. Ano-anong paraan ang hindi mo pa nakita. Kaya lang, para lang sa selos, kaya mong gawin ang anumang paraan. Sige, ang babala, bulag at bingi sa katotohanan. Kung sinasabi mong sinampal ko siya. Tingnan mo nang maayos. Ang sampal na yun ay ako mismo ang nagbigay. Yung kanila lang na sampal, siya mismo ang nagpakasama sa sarili niya at lumapit para sampalin ang sarili. Nababaliw ka na ba, Wednesday? Kailangan ni Wanching ng agarang lunas. Wala akong oras magkipagloko sa iyo rito. Umalis ka. Tigil! Helenzo, ngayon sa harap ng lahat, linawin mo. Ano ang relasyon mo sa babaeng ito? Wednesday, talaga bang gusto mong magpakahirap? Sige, umalis ka. Helenzo, sana huwag mong pagsisihan ang pinili mo ngayon. Wednesday, huwag kang magpakaselos. Wala akong nangyari kay Wanching. Pagbalik ko, ipapaliwanag ko sa iyo lahat. Helenzo, tayo, hindi na magkikita pa. Ang impyerno na ito, nasa sayo na para sulitin. Lenzo, lahat ito ay kasalanan ko. Ayokong mapahiya ka rin. Gusto ko lang humingi ng paumanhin sa kanya. Hindi ko inakala ganito ang pagturing niya sa akin. Talagang natakot ako. Kung sakaling malaman niya na may lisensya tayo, ano ang gagawin niya sa akin? Hindi pwede. Si Wenshi hindi pwedeng gumawa ng ganitong bagay. Kahit na matapang ugali niya sa kanyang likas na pagkatao. Parang nakakadiri. Huwag kang mag-alala.
Ang tungkol sa lisensya, hindi ko siya papayagang malaman. Baby, pasensya na sa nangyari ngayon. Pero hindi ka talaga dapat umalo sa birthday party. At lalo ka pang hindi dapat lumapit kay Wenshi. Lenzo, natakot ako. Natatakot ako baka balang araw ay peke lang ang laro at tunay mo siyang mahalin. Paano kung hindi na ako piliin mo? Hindi yun mangyayari. Baby, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, hindi ko hayaang sino man nasaktan ka. Ayos ba? Sa wakas, 5 taon siyang sumama sa akin at nag-esikaso pa sa kumpanya ko. Talaga namang may utang ako sa kanya. Si Wenshi. Pag nakuha na ang mga shares, pagtutulungan natin siya ng maayos. Lenzo, alam kong mahal mo si Wenshi. Sa huli, naging mali ka sa akin. Hintayin mo, pag nakuha na ang shares, makikita mo kung paano ko ayusin kayo. Asawa ko, akin ang kasalanan ngayon. Pasensya ka na sa paghihirap. Pahupain mo muna siya. Mas mahalaga ang shares. Anong problema? Wenshi, alam kong galit ka pa. Pero nung panahon na yun, natakot rin ako na may mangyari kay Assistant Sue. At saka, kung sakaling ang mga chismis sa media, baka gamitin ito laban sa'yo. Kaya medyo matindi ang sinabi ko. Pero ipinapangako ko, wala akong anumang relasyon sa kanya. Huwag mo kong hawakan. Wenshi, ano ba talagang gusto mo para mapatawad mo ko? Sabihin mo lang, gagawin kong lahat kahit gusto mo ang mga bituin sa langit. Sige, tanggalin agad si Suwon Cheng. Ngayon, agad. Palayain siya sa mundo ko at sa kumpanya. Hindi pwede yun. Wenshi, si Wanching ay pangunahing executive ng kumpanya. May hawak na importanteng proyekto at may mga client resources. Hindi kayang iwan ng kumpanya siya. Bakit ka pa aatras? Bakit mo kailangan ganito kalala? Sinasabi mo na gagawin mo ang lahat. Ngunit pag si Suwon Cheng ang usap, agad ka nang papakita ng tunay mong mukha. Mapagkunwari. Paano kung igiit ko talaga ito? Sino ang pipiliin mo? Ako ba? O siya? Hello? Lindsay, tulungan mo ako! May grupo ng mga salbahing tao na humaharang sa akin! Gusto nila akong gasain! Tulungan mo ako! Wenshi, nasan si Wanching? Anong ginawa mo sa kanya? Helenzo, nasan si Wanching? Hindi mo ba alam? Kinuha siya ng mga tao. Pinaghihinalaan mo ba ako? Hindi kita pinaghihinalaan. Ngunit bukod sa'yo, sino pa ang pwedeng gumawa dito sa kanya? Sabihin mo sa akin. Nasaan nga ba si Suwancheng? Sinaayos mo ba ang mga taong gumawa nito? Helenzo, kahit alam ko kung nasan siya, hindi ko sasabihin sa'yo ang ganitong basura! Wenshi! Dati ay mabait ka. Bakit ngayon naging ganito ka kasama? Sabihin mo sa akin, nasaan siya? Helenzo, hindi ba't dahil sa'yo kaya nangyari ito? Ikaw nagpilit sa akin maging ganito! Agad hanapin ang kinaroroonan ni Suwancheng. Gamitin ang lahat ng koneksyon. Mabilis! Helenzo, simula bukas, tapos na ang lahat. Sino? Pangulong Pei, ikinagpatuloy ng 24 na oras na hindi pa natutulog. Si Miss Wen, bukas ay may aayusin na pagkikita. Baka mas mabuti magpahinga ka muna sa hotel. Hindi na kailangan. Maghihintay ako sa kotse para sa kanya. 5 taon na. Sa wakas, nahanap ko siya. Walang pwedeng mali. Pangulong Pei, may problema. Si Miss Wen ay dinukot. Ano? Agad tukuyan ang lokasyon niya. Hindi iniinda ang gastos. Ngayon din, ay hanapin niyo siya at dapat siya iligtas na may pikita sa akin. Opo. Pangulo, ito ang leader ng grupo ng mga duwag na tumatanggap ng bayad para kay Miss Wen. Baka naman tigilan na natin. Baka si Miss Wen ay naguluhan lang. Pero kung hindi ako dumating, baka namatay ka na. Sino man ang humawak sa'yo ay naghahanap ng kamatayan. Wensi, dahil ayaw kitang saktan, ang mga taong ipinadala mo, hindi ko ba dapat turuan ng leksyon? Dalhin ang bakal na pamalo. Dahil ikaw nagpadala sa kanila, papatayin ko sila bilang babala para hindi na niya muling gawin ang ganitong kasamaan. Ngayon, lalamasin mo kung ano ang mas masahol pa kaysa kamatayan. Oh, matigas pa rin ang loob mo? Sige, tignan natin kung gaano karami ang kaya mong tiisin. Wenshi, mamabati ng pamalo mula sa pinakamamahal na tao. Anong pakiramdam? Masarap ba? 19 na pamalo. Ito ang kapalit.
Bumalik ka at sabihin mo sa amo mo. Ang mga tao ko, walang sino man ang pwedeng galawin. Kung may susunod pang pagkakataon, papatayin ko siya at walang maiiwan. Wanching, umalis na tayo. Ang dugong ito, kasing pula ng dugo ng iyong mga magulang. Alam mo ba? Noong una, si Helenzo pinutol ang brake line. Napakalinaw. Boom! Sila ay namatay. Napakasama. Anong ibig sabihin nito? Ang pagkamatay ng mga magulang ko talagang ginawa ni Helenzo. Siya yun. Oo. Bawat gabi ng isang baso ng fertility milk. Kumusta ang lasa? Sayang. Maaari sana kayong magkaroon ng anak. Pero si Helenzo, takot lang siya masaktan ako. Ang gatas, ang gamot para sa fertility at ang egg retrieval surgery. Lahat pala ay peke. Helenzo, ikaw ang hayop, ang demonyo. Ang tinig na yun. Wensi! Ang tinig na ito. Wensi, hindi. Hindi pwede. Helenzo, nahihilo ang ulo ko. Ang sakit. Dalhin mo na lang ako palayo dito. Natatakot ako. Wensi, harapin mo na ang katotohanan. Sa puso niya, hindi ka niya kayang talunin. Mamatay ka na lang. Sobra lang akong ginakabahan. Mali ang narinig ko. Huwag kang matakot. Dadalhin kita sa ospital. Helenzo, sa nakalipas na 5 taon, araw at gabi, nakaramdam ako ng pagkakasala dahil hindi kita mabigyan ng anak. Tiniis ang pag-inom ng gamot, ang pagturok at ang sakit ng egg retrieval. Hindi ko inakala. Mula umpisa hanggang dulo, lahat ay bahagi ng iyong panlilinlang. Sinasabi mo na mamahalin mo ako magpakailanman. Talaga palang isang malaking biro lang. Ikaw at ang iyong laso na babae. Dapat kayong mapunta sa impyerno. Wensi, nakagawa na ako ng desisyon. Si Wanching ay malumang nasaktan. Huwag mo nang gawa ng gulo. Hintayin ko na gumaling siya bago bumalik. Mga dokumento sa imigrasyon. Hindi pwede na makita ito ni Helenzo. Kung hindi ako makakatakas magpakailanman. Hindi ako pwedeng mamatay. Hindi pwedeng mamatay dito lang. Para sa pagpapakasala ng mag-asawang yun, ang utang ng aking mga magulang. At ang kumpanya, hindi pa na ibabalik. Kailangan kong mabuhay. Mabuhay. Wensi, gising na. Huwag kang matulog. Pasensya na. Lumating ako ng huli. Wensi. Nangangako ako, hindi na kita pahayaan malagay sa panganib. Sino man ang magtatangkang saktan ka, ibabayad ko sa kanya ng daan-daan. Huwag kang mag-alala. Nandito na ako. Simula ngayon, walang sino man ang makakasakit sa iyo. Peizong, sa Board of Directors, tungkol sa Overseas Branch at sa Emergency Acquisition Meeting, sinasabi ng ilang senior members, kailangan ng personal na dumalo. Pati ang matanda ay nagtanong na rin sa personal. Ikansila mo, wala akong oras. Pero, Peizong, ito ang hiling ng matanda. Sabi niya, si Wenxie ay hindi pa nagigising. Narito ang pinakamagagaling na doktor at bodyguard. Mas mabuti kung pumunta ka muna. Bumalik ka agad. Dapat. Hintayin mo akong bumalik. Tara na. Opo. Sino ang sumagip sa akin? Nakita mo ba ang 2 gwapong lalaki sa VIP area? Lahat sila ay gwapo at puro damdamin ng tingin. Lalo na yung naka-costume suit. Hindi nakatulog buong gabi. Ang galing nilang gwapo para magtipon lahat dito. Siyempre, nakita ko. Pero yung pasyente sa 302, hindi ordinaryo ang sugat niya. Bago at luma at halo-halo. Lalo na sa mga daliri. Parang tinapakan hanggang naputol. Tapos yung sa 30 naman, mag-asawa. Sobrang sweet. Ang babae kahit maliit lang ang sugat, nagpapanggap na mahina. Araw-araw. Asawa ko. Parang ayaw na maghiwalay. 303? Mag-asawang sweet? Sila na naman. Helenzo, si Wanching. Ang saya-saya niyo naman. Asawa ko, gusto ko ng mansanas. Sige, hugasan ko muna ito. Magagawa niyo ang meeting kahit wala ako. Sabihin mo sa lolo,
Bukas, ibabalik ko sa kanya ang kanyang magiging asawa. Bakit nandito siya? Paano ka nakalabas? At ikaw ay... Sabi ng doktor, kailangan mo pang magpahinga. Hindi pa ganap ang pagaling mo. Bakit ka nagtatatakbo dito? Huwag ka nang magpapilit. Sino ka? Sino ka? Bitawan mo ako! Yung likod ng babaeng yun. Parang si Wency. Hindi pwede. Si Wency sobrang mahal niya ako. Hindi pwede may karelasyon siyang iba. Salamat sa pagtulong mo kanina. Ikaw rin ba nagdala sa akin sa ospital? Salamat. Ibabayad ko sa iyong gasto sa ospital. Hindi mo na ako natatandaan. Ang pangalan ko ay Peye. Nakita na rin kita 5 taon na nakalipas. Mr. Pei, pasensya na. Nagkamali ka ng tao. 5 taon na nakalipas. Sa Holtong Hotel, hinila mo ko. Pumasok sa kwarto. Anong sabi mo? Lenzo, ikaw ba yan? Hindi. Tandaan mo, ang pangalan ko ay Peye. Nasaan ako? Wency, halika. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa'yo. Kagabi, isang aksidente lang yun. Gago! Ginawa mo ang ganitong pangit na bagay. Handang panagutin si Linso. Hindi mo ba tatanggapin? Gusto mo ba maging pambihirang usapin sa lahat? Nung gabing yun ay ikaw? At hindi si Lenzo? Pasensya na. Nadalay rin ako sa droga noon. Pagkatapos kong ayusin ang mga taong pakana, hindi lang ikaw ang nawala. Pati ang CCTV ng hotel. Binura rin lahat. 5 taon kitang hinanap. Nilagyan pa ng droga? Lenzo, ikaw nga talaga. Wency, halika. Tikman mo. Ako mismo naghanda para sa'yo ang eternal love. Siguradong magugustuhan mo. Masarap ba? Masarap. Lahat pala yun. Maingat na planong panlilin lang. Parang tanga lang ako. Lusong-lusong. Hanggang pati ang buhay ng aking mga magulang na ilagay sa panganib. Ang tanga ko. Ang tanga ko talaga. Wency, hindi ko inakala na kasal ka na. Hindi tama. Si Helen Zo pala ay peking kasama mo. Ninong Pei, pwede mo ba akong tulungan muli? Napaka-importante. Sige, sabihin mo kung kaya ko lang. Mayroon akong napakahalagang bagay na sa Legion Vela. Si Helen Zo ngayon, siguradong nasa ospital pa. Bantay kay Suwan Cheng. Kaya kailangan ko, bago siya bumalik, mabilis kong makuha yun. Kung hindi na ako makakatakas sa kanya. Gusto mong makabalik? Sa bahay? Ngayon? Mas mabilis, mas maganda. Alam kong mapangahas ito. Pero Ginoong Pei, tulungan mo ko sa huling pagkakataon. Itago mo ko papasok 10 minuto lang. Wency, kukunin mong dokumento at lalabas ka rito. Tapos ano? Magpunta sa ibang lugar mag-isa? Bit-bit ang mga sugat at pusong busilik ang puot? Yan ba ang gusto mong wakas? Kung hindi naman, mananatili dito? Panonoorin silang masaya? Samantalang wala na ako kahit ano. Ano ang laban ko laban sa kanila? Kung sasabihin kong hindi ka naman walang-wala. Wency, pakasalan mo ako. Ano? Wency, pakasalan mo ako. Bigyan mo ako ng pagkakataon. Pangangalagaan kita. Poprotektahan kita. Bigyan mo rin ako ng pagkakataon. Aayusin ko ang nangyari 5 taon na nakalipas at nasaktan ka. Bilang Mrs. Pei. Kahit si Helen Zhu o si Suwan Ching pa. Walang sino man ang mga hastasaktan ka. Gusto mong ibalik ang Wen Group? Ibubuhos ko ang lahat ng lakas ng Pei Group para tulungan ka. Gusto mong maging ganti? Ako ang pinakamatalimong sandata. Wency, ako si Helen Zhu. Nangangako, ikaw lang mamahalin ko. Ano man ang mangyari, palagi kitang mamahalin at palagi kitang poprotektahan. Pagkakasalan mo ba ako? Ginoong Pei, salamat sa iyong kabutihan. 5 taon na nakalipas. Iyon ay isang aksidente lang. Hindi ko kailangan na ikaw ang managot. Higit pa rito. Ngayon, hindi na ako naniniwala sa pag-ibig. At higit pa dun, hindi sa kasal. Hindi mo ba talaga paniniwalaan ng pag-ibig? O hindi mo lang talaga kayang bitawan si Helen Zhu?
O hindi mo lang talaga kayang bitawan si Helenzo? Oh, huwag kang sisilip ha. Malapit na. Tinitiyak ko, magugustuhan mo ito. Wow! Paano mo nalaman na gusto ka mga litap-tap? Saan mo to nakuha? Kung gusto mo, gagawin ko. Kahit ang buwan sa langit, pwede ko ring abutin at ibigay sa'yo. Wensi, ang mga litap-tap na ito, pinadala ko para palakihin sa greenhouse. 3 buwan silang inilagaan. Gusto kong dalhin ang lahat ng magagandang bagay. Diretso sa harap mo. 5 taon ng kasal. Ang pagmamahal ko kay Helenzo ay napakalalim, hindi malilimutan. Ngunit ang puso kong iyon ay napunta sa maling tao. Dinala ang lobo sa bahay at pati ang mga magulang ko ay namatay. Ngayon, kailangan kong putulin ang pagmamahal na yun mula sa ugat. Ang sakit. Masakit ang higit pa. Si Helenzo ay karapat-dapat mamatay. Hindi siya karapat-dapat sa iyong pagmamahal. Wensi, huwag mong gamitin ang kanyang kasalanan para parusahan ang sarili mo. At huwag mo ring isara ang lahat ng pintuan patungo sa liwanag. Wensi, pakasalan mo ko. Hindi bilang tanikala, kundi bilang bagong simula. Hayaan mo kong protektahan ka habang naglalakad tayo. Pagkakasalan mo ko? Ang pangulo ng pay group ay pagkakasalan ng isang napabayaang may asawa? Ang kapalit ay sobrang laki. Para saan ito? Para sa aking pasasalamat o para sa katawan mong sugatan? Hindi ko hahayaang maliitin mo ang sarili mo. Hinahanap kita ng buong 5 taon. Kung hindi mo man lang pinaniniwalaan na tapat ako, maaari akong agad kumuha ng abogado ngayon at gumawa ng kasunduan. Kung sakaling isang araw, ako, si Peye, ay pagtaksilan ka o gumawa ng anumang bagay na magdudulot sa iyo ng sama ng loob o kalungkutan, lahat ng shares at assets ng Pay Group ay mapupunta sa iyo, Benshi. At ako naman ay aalis ng walang kahit na do. Isang buong kumpanya na may bilyong halaga ang aking ipupusta. Ginoong Pay, ano bang pinagsasabi mo? Ang pag-ibig sa emosyon, hindi dapat ginagawa ng isang negosyante, kundi dapat tapat ang iyong puso. 3 araw na. Wala pa rin mensahe si Wensi. Kapag nag-aaway kami, kahit na mainis siya, hindi niya hayaang hindi makipag-usap ng higit na isang araw. Ano ito nangyayari ngayon? Baka talagang nasaktan ko siya. Pasensya na. Ang numerong tinawagan mo ay pansamantalang hindi makontak. Talaga naman pinapalabis ko siya. Bumalik ka na, Mr. He. Hindi pa ba bumalik ang asawa ko? Ang asawa niyo nitong mga nakaraang araw ay hindi pa bumabalik. Anong sinabi mo? Hindi pa siya bumabalik? Oo, Mr. He, hindi pa nagalaw ang mga pagkain na inihanda ko. Walang pumasok sa kwarto. Ang asawa niyo ay baka nasa bahay ng kaibigan niya. Magpatuloy ka muna. 3 araw na. Baka may nangyari talaga kay Wensi. O baka naman, matigas na ang loob niyang umalis. Si Wensi, hindi siya pwede makaalis. Agad yung hanapin si Wensi. Gamitin ang lahat ng koneksyon. Kailangan mahanap si Wensi pabalik. Agad-agad. Ngayon din. Bilis, habang ang katulong ay nasa ibaba, gamitin natin ang oras. Dahan-dahan lang. Anong ginagawa mo? Halika na, tumulong ka. Dito ba ang bahay mo? Sanay ka sa gawain ng asawa mo ha? Sa buong buhay ko, ito ang unang pagkakataon ko gumawa ng ganito. Ng teknik. Sa palagay mo ba, tayo ngayon parang sa pelikula, mga spy partners. Huwag kang pabiro. Kailan pa tayo nagkaroon ng oras magbiro? Yun na tumpok. Hanapin mo na. Lahat ng hindi pa nabubuksang parcels nitong mga nakaraang araw. Nandun lahat. May duwang. Sigurado ka bang ang asawa ko hindi pa talaga nakauwi? Hindi rin siya sumasagot sa telepono. Talagang hindi pa nakauwi. Ang malagang sulat sa kumpanya nitong mga nakaraang araw at ilang parcels inilagay ko sa study. Parang may isang international parcel ang asawa niyo. Medyo makapal na folder. International parcel? Oo. Titignan ko. Wensi, nakita ko na. Yan nga. Nako, bumalik na si Helenzo. Nakapagtataka. Parang may naramdaman akong pabango na madalas gamitin ni Benshi. Halong spruce at cedar.
Siguro sobra ko lang siyang namimiss. Isang ilusyon lang ito. Dali, lumabas ka na. Umalis na siya. Kanina, sa sobrang pagmamadali, hindi ko naisip na yakapin ka ng ganon kasikip. Pero... baka sinadya mo rin. Palisin na natin si Helenzo bago natin pag-usapan ito. Ngayon, lumabas muna tayo. Delikado kung makikita tayo. Susunod ako. Ikaw ang komandante. Nasa lugar pa rin ang mga gamit. Mukhang si Wenshi. Nagsiselos lang kay Wanching. Nag-init lang ang ulo at umalis sa bahay. Hello? Hello, Mr. He. Hindi maganda ang pakiramdam ng iyong asawa. Sinasabi niyang sumasakit ang dibdib niya. Pakiusap, pumunta ka sa ospital. Hindi ba sabi nung check-up na ayos lang siya? Bakit muling nagkakaproblema? Nasaan ba ang doktor? Baka may psychological trauma ang asawa niyo. Umiyak at gusto makita ka. Sige, naiintindihan ko. Pupunta ako agad. Su Wanching, napaka-arte mo. Umalis na siya. Ligtas na. Aalis na ba tayo? Oo. Helenzo, ang 5 taong panlilin lang sa kasal na ito. Panahon na para matapos. Peye, anong ginagawa mo? Wenshi, alam mo ba simula pa lang napakakasalan ka ni Helinzo mula umpisa hanggang dulo, isa lang siyang bitag. Isang maingat na panlilin lang para makuha ang Wen Corporation. Paano mo nalaman? Hinahanap kita ng 5 taon. Wenshi, sa 5 taon na ito, sapat para malantad ko ang maraming bagay. Kabiling na si Helinzo. Kung paano niya inilagay ang lason, paano niya nagawang magpanggap at ninlangin ka sa peking kasal. Paano niya unti-unti nilamon ang Wen Corporation. At pati na rin ang aksidente ng iyong mga magulang. Alam ko na, nung gabing yun sa bodega, si Suwan Cheng, sinabi sa akin lahat. Bawat isa. Bawat pangyayari. Kaya mas dapat mo patanggapin ang anak ko. Wenshi, kung ang kasama mo lang si Helinzo ay sakit at paglilinang, bakit hindi bigyan ng pagkakataon ng iyong sarili? At bigyan na rin ako ng pagkakataon na tulungan ka, na legal at malinaw na nasa iyong tabi, at mabawi ang lahat sa iyo. Wenshi, ako, si Helinzo, ay nunumpa, isang buhay, ikaw lang iibigin. Ano man ang mangyari, alagaan kita, magpakailanman at ipagtatanggol. Pakakasalan mo ba ako? Pei, labis ako nagpapasalamat na iniligtas mo ako. Pinahalagahan ko rin ang damdamin mo para sa akin. Pero, wala na akong anuman ngayon. Sira ng reputasyon ko at puno ng galit ang paligid ko. Kung pagkakasalan mo ako, anong pakinabang mo? Ang posisyon bilang asawa ng presidente ng Pay Corporation. Maraming tao ang nagnanais nito. Kung pagkakasalan mo ako, wala itong benepisyo. Para sa'yo o sa Pay Corporation. At ako, hindi ako ang inosenteng bulaklak na ganoon kawalang muwang. Nang dahil lang sa mura mong pagsisisi at pangako, agad ako magtatampisaw at masasaktan. Hanggang sa mapahamak. At bukod dito, sa tingin mo ba, may pusong hindi nalininlang? Yaman. Gandang babae, iba't ibang tukso. Mr. Pei, masisiguro mo ba na hindi ka magbabago? Wenshi, sadyang minamali mo ko. Minamali mo ang katapatan ko sa'yo. Uulitin ko na lang. Kung hindi ka naniniwala, maaari akong agad humingi ng abogado at gumawa ng kasunduan na kung sakaling ako, si Pei, ay magtaksil sa'yo o gumawa ng anumang makakasakit sa'yo, lahat ng bahagi ng Pei Corporation, mga ari-arian at pandaigdigang kalakalan, ay mapupunta sa iyo, Wenshi, ay wala nang mapapala, ligtas at wala nang sariling ari-arian. Ang kasunduang ito ay may pinakamataas na bisa sa batas at agad-agad na epektibo. Wenshi, ang ganitong katapatan at proteksyon, sapat na ba upang mapatahimik ka? Kung matapang ka, ibigay mo ang sarili mo sa akin at bigyan mo ng sarili mo ng pagkakataon para muling mabuhay. Sige, Pumapayag ka na? ngunit may kondisyon ako. Una, tulungan mo akong mabawi ang Wen Corporation mula kay Helenzo. Pangalawa, tulungan mo akong alamin ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng aking mga magulang. Gusto kong panagutin sila sa kabilang buhay. Pangatlo, gusto kong mapanagot sina Helenzo at Suwan Cheng sa kanilang nararapat na kapurasahan. Sirain ang kanilang reputasyon at wala nang maiiwan sa kanila. Kung matutupad mo ang tatlong kahilingan nito, pakakasalan kita. Hindi. Nagbago na bang isip mo? Wenshi, tutulungan kita. Gagawin kong lahat kahit ano pang kailangan.
Pero ang kasal, hindi dapat maging malamig na transaksyon at hindi rin dapat gamitin para sa paghihinganti. Pakakasalan kita dahil mahal kita. Gusto kitang protektahan. Gusto kong makasama ka sa habang buhay. Tungkol naman sa paghihiganti at pagbawi ng Wen Corporation, iyan ay karapatan mo. Peye, ang tanga mo talaga. Ngayon, Miss Wen, ang ugnayan natin sa pagkakataong ito ay maituturing na napagkasunduan. Salamat sa maayos na pagtutulungan. Helenzo, ang 5 taong panloloko ay tuluyan ang natapos. Sa susunod nating pagkikita, ay magsisimula ng pagpato ng parusa sa inyo. Ang walang katapusan si Wanching na ito. Wenshi, saan ka ba talaga nang punta? Parang nararamdaman ko na may nawalang mahalagang bagay. Wenshi! Alam ko nagtatampo ka pa rin sa bahay. Huwag ka nang magpakasigla. Hindi ka na bata. Lumayas ka sa bahay at nang pakawala. Kahit gaano ka magulo, dapat may hangganan din. Wenshi! Ano ba ito na nangyayari? Pinatapon niya lahat ng gamot. Baka naman, natuklasan niya sa gatas. Hindi posible. Ginawa ko namang palihim. Hindi. Napaka-imposible. Ganun kamahal ni Wenshi ako para lang makapag-anak para sa akin. Tiniis niya araw-araw ang pagkahilo at ang dami ng gamot na iniinom. Paano niya kaya pinunit ang mga litrato namin? Sigurado ako nagtatampo lang siya. Sadyang inis lang niya to. Ang ringtone ng telepono ni Wenshi. Alam kong hindi niya akong kayang iwan. Ang telepono ni Wenshi. Ano mang ikinakatakot mo? Kahit papano, wala na si Wenshi. Nung namatay ang kanyang mga magulang sa aksidente, ang buong kumpanya ay nakuha ko na. Kailan niya nakuha ito? Yung araw sa opisina, hindi pala hangin. Siya pala yun. Siya. Akin ang kasalanan ngayon. Pinahamak kita. May kailangan ka? Wenshi, anong ginagawa mo? Kung ayaw mo, edi tapon mo na lang. Alam kong matagal na niyang alam. Kaya pala, parang nagbago na siya ng pagkatao. Hindi pwede. Talagang hindi pwede. Hindi ko papayagan na iwan ako ni Wenshi. Pakinggan mo ko. Gamitin ang lahat ng paraan. Itim na pamilihan, pribadong detective, traffic monitoring. Kahit pa kailangan hukayin ng lupa 3 tablampakan sa loob ng 24 oras, dapat mo ring maibigay ang kiniroroonan ni Wenshi. Kung buhay, dapat makita. Kung patay, dapat din makita ang katawan. Ito ay utos ni Mr. He. Bukod dito, katatanggap lang na balita. Ang pinakamakapangyarihang pandaigdigang conglomerate sa NY Group upang pumili ng bagong strategic partner. Ang ating Wen Group ay kabilang sa listahan ng mga inibitahan. Ang NY Group na kontrolado ang daan-daang global industry chains kahit ang Wall Street ay nanginginig. Kaya inimbitahan nila tayo. Talagang maligang bagay nito. Mr. He, totoong ganun. Ito ang perpektong pagkakataon para makapasok sa international elite. Napakahusay. Magaling. Ipag-utos mo kay Assistant Sue. Hindi. Ipag-utos mo kay Vice President Sue na maghanda ng buong puwersa. Gamitin ang lahat ng resources ng grupo. Kahit anong sakripisyo, dapat makuha ang partnership ng NY. Kapag nakuha ko ang partnership sa NY Group, lahat ay maayos na. Makukuha ko pa ang natitirang 10% na shares. Sa oras na yon, kahit gaano man ka-emotional si Wenshi, kailangan niyang manatiling nakadikit sa akin. Kasama si Wanching ay maglilingkod sa akin. Hindi pa sapat. Sa 5 taon na ito, hinubad ni Helenzo. Halos ubos na ang pundasyon ng Wen Group. Kailangan pang hanapin ng mas malakas na kahinaan. Hindi ka paganap na gumaling. Hindi mo kailangan magpuyat ng ganito para labanan si Helenzo. Nandito pa rin ako. 5 taon kang wala sa negosyo. Napakalaki ng agwat sa impormasyon. Kailangan kong mabilis na pumasok sa role. Para sa mga kritikal na sandali, maaari ako makapagsagawa ng nakakamatay na suntok.
hindi palaging umaasa sa'yo. Sige. Ito ang Wenshi na kilala ko. Sabihin mo, ano ang maitutulong ko sa'yo? Strategic analysis? O gap sa pondo? O ito? Sa mga overseas na proyekto, mga lihim na patibong. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Si Helen Zhu, kamakailan ay para bang nabaliw sa paghahanap sa'yo. Iniwan niya ang kumpanya kay Suwan Ching. Ayon sa balita, ito ay para sa partnership sa NY Group. Hindi siya natutulog, hindi kumakain. Ganito siya kapansin sa'yo. Magiging mahina ka ba sa kanya? Maaari ba? Ang tunay na pinapahalagahan niya ay ang malaking kita mula sa NY Group. At ang shares na malapit na mapunta sa kanya, 1 taong nagkunwaring malalim na pagmamahal sa loob ng 5 taon. Ang kanyang tunay na pag-aalala ay walang halaga. Higit pa rito, may dugo kaming pinaghihiganti sa isa't isa. Hindi pa nabayaran ang utang na dugo. Paano ko siya mapapatawad? Wenshi. Ako. Ginoong Pei, ito ang hinihiling ninyo. Lahat ng ebidensya kung paano binayaran ni Suwan Ching ang mga tao upang saktan si Miss Wen, kasama ang daloy ng pondo at ang testimonya ng contact person. Talaga bang tinutulungan pa rin niya ako sa mga ito? Ito ba'y para sa kasunduan? O kaya, Wenshi, anong balak mong gawin? tulungan mo akong ipadala ito nang walang pangalan kay Helen Zhu. Kung sinasabi mo na sobra siyang nag-alala sa akin, gusto kong makita kung sino ang pipiliin niya, NY Group o si Suwan Cheng. Si Helen Zhu ba? Sino ang pipiliin niya?